Tumutubo na po yung ating katatanim na mais. Ito po yung NK6410 BIP. Ito po yung pinatubigan natin, tapos pinaararo, tapos pinaguhitan, then tinamnan. Ang ginawa natin dito, pagkatanim nilagyan na natin siya ng abono para mayroon siyang kakainin kagad kapag siya ay tumubo. At ito, tumubo na nga. Hello! Welcome to Tech Pop-Up, the Smart Learner channel. We educate intelligent farmers and provide effective solutions to your problems. Gumagamit po ba kayo ng maraming inorganic fertilizer? Acidic din po ba ang inyong lupain? Mabagal bang lumaki ang inyong mga halaman? Panahon na po para pagandahin at pababain yung paggamit ng inorganic fertilizer. Kayo po na nag-o-organic, pwede po ninyong gamitin ito. Kayo po na natatakot sa mga insecticide, natatakot sa mga iba't iba pang mga chemical na inilalagay sa halaman, pwede po sa inyo ito. Tayo po ay gumagamit ng probiotics o itong Lactobacillus lactic acid. Ito po ay nagpapaganda o binabalik niya yung ganda ng lupa. Binubulok po niya ng madalas o mabilis yung mga pwedeng bulukin sa lupa, kagaya ng mga dahon, yung mga rice straw. Pinapabilis po nito ang pagbubulok. At ang ginagawa po niya ay yung mga binubulok po ay ginagawa po niyang amino acid, na yung amino acid ay nagtataglay ng nitrogen, at ang nitrogen ay nagpapaganda sa ating halaman para ito'y mabilis lumaki at magaganda, malalaki po ang bunga. So subukan po ninyo itong ating probiotics, itong ating 3K fertilizer, at para gumanda ang inyong halaman at maibalik yung dating matabang lupa. Ang ginawa natin dito, hindi pa siya tumutubo. Isang araw pagkatapos may tanim, pinatubigan na natin siya. At ito po yung kanyang outcome. Maganda po yung tubo, no? Ang maganda dito, hindi na tayo magpapatubig pagkatapos ng 7 days kasi basang-basa pa po yung lupa. Tingnan po ninyo. At magpapatubig na lang po tayo dyan siguro after 1 week, pag dry na po yan. At ito ay ating aabonohan na ikalawang beses sa 20 days, 18 to 20 days. Mayroon tayong area dito na pinatubigan na kagad, at mayroon ding area na hindi pinatubigan, pero parehas lang sila, sabay silang naitanim. Papakita natin sa inyo yung itsura ng hindi napatubigan pero naabonohan na rin. Ang tinignan ko kasi dito, pagko-compare ko kung gaano kabilis tumubo yung napatubigan agad at hindi napatubigan. Although parehas silang pinatubigan ko muna bago tamnan o bago ipararo para may moisture yung lupa sa pagkatanim, para kaya niya itong patubuin. So ito nga, maganda yung kanyang tubo. Ang maganda dito, hindi na siya maistorbo, lalaki muna siya bago patubigan ulit kasi napatubigan na po siya. Samantalang yung kasama nito, kasabay din ito na hindi pa napatubigan pero nakatubo na, papatubigan natin yan sa susunod na araw dahil ika-7 na araw na yan pagkatapos maitanim. Ito, hindi na natin siya papatubigan. After 1 week, saka na natin ito papatubigan. Palalakihin natin yung mais muna bago mapatubigan. So ipapakita ko sa inyo yung kasabay nito na naitanim pero hindi na pa napatubigan. Ito yung ating tinamnang na mais na ang linagay natin dito ay yung Decalb 8282. Hindi na natin lagay yung Decalb 8282 kasi natatakot tayo baka masyadong maraming uod. Buti itong BIP na testing na natin na mas maganda yung performance nito, mas resistant siya sa uod. Saka yung kinuha kong binhi ay tested pa noong September 2023. Akala ko hindi magandang tubo pero ito nakita ko maganda yung tubo.
Kung titingnan natin 6 months na, hindi lang 6 months na na test yung na yun, buto na yun. Yun ang kinuha ko dahil yung unang tinanim ko napakaganda yung tubo. Buti may mga naiwan pang ganun na stock. So yun ang nilagay natin dito. So September 2023 na test ito. Ngayon ay March 29 na. So napakatagal na po yung butong yon, pero maganda yung tubo ng buto. Sa mga natatakot po sa inyo na gumamit ng mga buto na medyo siguro 6 months nang nakalipas mula nung ito i-test, ito po yung outcome ng buto na matagal nang na-test pero okay pa rin, maganda pa rin yung kanyang tubo, makapal pa rin. Ito yung parte na hindi ko pinatubigan para makita yung kaibahan nung napatubigan at hindi napatubigan. Ito, tumutubo na rin po sila. Kaya lang ito, papatubigan na natin ito sa linggo para lumaki na rin at para ma-absorb niya yung abonong nilagay natin. Parehas kasi sila nang napatubigan na naabonuhan na. So ito, lumalabas na yung kanyang mga yan, nag-germinate na po sila. Maganda yung tubo, talagang makapal. Talagang maganda itong buto ng NK 6410 na nilabas o na-test nung September. Pero out of stock na ngayon yung mga buto nito. Buti nakabili pa ako bago naubos. Medyo ayaw ko sanang itanim ito dahil yung date of testing niya medyo late na. Kaya lang wala akong mapagkunan ng bagong buto saka wala akong choice, kaya itinanim ko pa rin. So nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil maganda yung tubo ng butong ito. So ating titignan kung ano yung siyempre ito may mga matatabunan pero kaya lang naka-germinate na. Papatubigan ko ito sa susunod na araw para humapol na rin siya at matikman na rin niya yung abono na nilagay natin. So the same pa rin yung natin dito, kaya lang para malaki ito at para tumangkad dito, ang nilagay natin dito na una yung Viking Sheet Urea. Hindi tayo gumamit ng swire, malilit yung mais kapag yung swire at harvester yung nilalagay ko. Yung kasing mais ko ngayon i-harvest na, hindi masyadong tumangkad. Swire at harvester yung nilagay kong abono. Malilit lang po sila. Halos 6 feet lang or wala pang 6 feet yung iba. Ito ang nilagay natin yung Viking Sheet Urea na blue. Tapos ang hindi maganda ngayon out of stock yung Viking blue. Kaya lang okay na ito dahil na-start ko siya ng Viking blue. Ang ilalagay natin dito, dadamihan natin ng winner para maganda pa rin yung kanyang tubo. Iba kasi yung nalalagyan ng winner. Ito ang ganda ng tubo nung mais na napatubigan kaagad. So dati parang ayaw kong patubigan to kaagad kasi baka sabi ko maistorbo yung kanyang germination, pero okay din pala. Ngayon ko lang na-experience ito na gawin yung ganito. Dati sa no-till ginawa ko din yung pinatubigan kaagad, maganda din. Pero comparing yung ngayon tubo nito sa yung tubo ng hindi napatubigan, mas maganda itong napatubigan kaysa yung hindi napatubigan. So same pa rin yung process natin. Ngayong second crop, medyo mas masiba yung uod. Mas madalas siguro panglalagay natin ng dito chelated calcium para mas siya, mas matibay siya. Tapos malalakas yung mga hangin ngayon, may mga ipo-ipo, may mga talagang malalakas ng hangin, kaya kailangan ng mais nito yung chelated calcium na ating ini-spray para protected siya sa uod or sa talakitik, protected din siya sa malalakas na hangin para matibay po siya. Itong ating na katabi dito, kawawa dahil 2 times na siyang nagtanim pero halos walang tumubo, napakakapal ng damo. At ang hindi pa maganda, hindi pa siya nagabono, kaya ayan, medyo naawa ko dahil
Dalawang beses na ito tinamnan eh. Dalawang beses na rin siya nagpatubig, pero madalang yung mga tumubo. Ganyan sana ang gagawin ko noon, hindi ko sana iaararo, kaya lang nung nakita ko to, baka maggaya ko siya, kaya medyo natakot ako. Hindi ba ko yung aking process, ginawa kong ganito, pinararo ko muna bago pinatamnan. Kaya eto naman, naging successful sa awa ng Panginoon. Ayan, maganda yung kanyang tubo. So, wala akong masabi na kung talagang blessed tayo ng Panginoon sa sitwasyon na yan. Maraming tumubo na kapal. Siyempre, ito kasi dahil mas maliliit yung mais kapag ganitong mainit, lalagyan natin to ng bibitol, anaa. Yan. At hindi mawawala yan yung tricky fertilizer. Ayan, para gusto kong ma-achieve ulit yung ginawa ko nung 2 years ago, na yung pangalawang mais ko, same din yung aking inani sa una. So, same na abonong yung ginamit ko. Yung sinasabi ko sa inyo na magandang abono, lagyan nyo ng winner kasi iba yung complete na yun. Talagang kakaiba yung epekto nun. Maski sa sili ko ngayon, no? Talagang ang daming bunga dahil yan, winner at saka yung calcium ang nilalagay ko lagi. Kaya mayroon tayong special formulation na sinama sa calcium para mas maganda, mas makapit, na kahit hindi tayo gumamit ng silhouette, pag gumamit kayo ng yung chelated calcium natin, parang naka-silhouette yon dahil meron siyang parang sticker. Nanunuot kaagad yung epekto nun sa halaman. So, sa mga hindi po nag-succeed sa pagtatanim ng mais, huwag po kayong sumuko, huwag po kayong panghinaan ng loob. Maraming nagko-comment na nalugi, na naubos yung puhunan, ano pa yung mga sinasabi nila na normal po yon, natural po yon. Pero ang maganda, kapag na-fail kayo ay natuto kayo, gagaling kayo, very good po yon. Sa susunod, alam nyo nang inyong gagawin, alam nyo nang mga procedure na inyong gagamitin. So kung wala kayong natutunan sa nagdaang experience nyo, ayun ang sayang. Pero pag natuto po kayo, mas gumaling po kayo, hindi po sayang ang inyong pagkakamali, dahil mas magaling na po kayo sa susunod, mas alam na po ninyo yung inyong mga gagawin. At syempre, alam nyo na rin yung mga ilalagay po ninyo para maganda, mabigat, malalaki ang bunga. Ito, yung katabi kong nagsibuyas dito, sabi niya, ang lalaki daw ng bunga ng ating mais. Hindi ko kasi maraming mga naasar sa atin pag pinapakita ko yung mais ng iba. Though mayroon na tayong pinakita. Yan. Malilit po yan, saka malilit yung bunga. Pero hindi na natin ipapakita. Kasi kagaya nung sinabi natin sa inyo, iba yung may foliar. Iba yung gagamit ka ng magagandang abono. Iba yung timing yung paglalagay mo ng abono, timing yung pagpapatubig mo. Maganda yung mais. Saka kung gusto nyo matuto, sundan nyo po yung ginagawa natin. Pakinggan nyo po at aralin yung mga tinuturo natin. At para hindi lang ako, kayo din mag-succeed at lumaki yung ani at kita. Maraming salamat po. God bless.